3:47 ng madaling araw. Tahimik ang buong bayan ng San Rafael, isang maliit na nayon sa baybayin ng Mindanao kung saan ang alon ng Sulusi ay parang tila awit ng mga ninuno. Pero sa gabing iyon, may ibang tunog ang lumusot sa katahimikan, isang marahas na tunog na tila galing sa kailaliman ng galit. Crack! Isang estatwa, 14 na talampakang taas, ang unti-unting bumaon sa mga tipak ng semento. At sa harap nito, isang binata na may maruming hoodie, buhaghag ang buhok, at pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Hawak niya ang isang mabigat na maso. Isa pa. Isa pang hampas. Nahulog ang braso ng Birheng Maria. Isa pa. Tumagilid ang ulo. Isa pa. Crack! Naputol sa lig. Tila walang pakiramdam sa katawan, pero puno ng apoy ang mata. Ito si Rashid Musa. 28 taong gulang. Anak ng mangingisda. Isang dating tahimik na kabataan na ngayon nilamon ng galit at ideolohiyang hindi niya mismong nabuo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, wala siyang kasama. Walang saksi. Akala niya. Sa kabilang dulo ng plaza, sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, may isang lalaking matanda na hindi makatulog dahil sa rayuma. Nakaupo siya sa silyang tumatanda na rin tulad niya. Si Fernando Cruz. 72 taong gulang. Tagapag-alaga ng simbahan. May hawak na tasa ng kape. Nakatingin sa bintana. At sa mga matang waring nakakita na ng sobra sa buhay, naunawaan niya agad, hindi lang bato ang binabasag ng binatang iyon. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya tumawag ng pulis. Hindi siya lumabas. Pinanood niya lang. At nang matapos ang lahat, nang ang estatwa ay naging alabok at tipak na lang, ipinikit niya ang mata at tahimik na nagdasal habang tumutulo ang kanyang luha. Kinabukasan, pagsikat ng araw, nag-iba ang ihip ng hangin sa San Rafael. Unang dumating ang barangay tanod. Sinundan ng kapitan. Maya-maya, pulis. Bandang tanghali, mga media mula sa Zamboanga at Maynila. Tape ng krimen. Kamera. Interview. Galit. Isang estatwa ng mga Kristiyano ang winasak sa isang Muslim majority area. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tao, parehong Muslim at Kristiyano, nagsimulang magtanong. Nagagalit. Natatakot. At habang ang buong bansa ay nagsisimulang maghinala sa isa't isa, may isang tao na tahimik na umuwing halos hindi makahinga. Si Rashid. Pagdating niya sa bahay, naroon ang kanyang asawa, si Amina, na agad napansin ang tensyon sa kilos ng kanyang mister. Anong ginawa mo? Tanong niya mahina pero malinaw. Wala, sagot ni Rashid. Anong ginawa mo, Rashid? Hindi na siya sumagot. Umupo. Nakatingin sa kamay niyang nanginginig pa. Kinahapunan, lumabas na ang footage mula sa CE ng convenience store. Isang binatang may maso, walang takip ang mukha, binasag ang estatwa. Ipinakita sa balita. Sa YouTube. Sa TikTok. Sa mga group chat. Rashid Musa. Pangalan. Mukha. Tahanan. Alam na ng buong bayan. Ang mga kapitbahay hindi na tahimik. May mga tingin na malamig. May mga batang tinataboy na ang mga anak ni Rashid sa kalsada. Ang dating masayahing bakuran ay naging isang tahimik na lugar ng takot at hiya. Sa loob ng bahay, si Amina ay hindi makatingin sa kanyang asawa. Si Hassan, ang nakakabatang kapatid ni Rashid, dumating galing Zamboanga. Anong ginawa mo, kuya? Pabulong pero nanginginig ang boses. Tahimik si Rashid. Alam mo bang dahil sa'yo, may mga nagsasabing dapat nang paalisin ang mga Muslim sa San Rafael? Bigla, sumagot si Rashid. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ang galit. Pero ang galit hindi panlaban sa galit, kuya. Ako lang ang may lakas ng loob na gumawa niyan. Simbolo ng pananakop yon. Hindi mo naiintindihan. Hindi pananampalataya ang nagtulak sa'yo. Galit ang nagtulak sa'yo. Sa labas, maririnig na ang paparating na mga sirena. Hindi na nagtanong si Hassan. Tumakbo siya sa likod ng bahay. Binuksan ang bintana. Tumingin kay Rashid. Lumabas ka. Daanin mo sa bakuran. Bilisan mo. Nag-alinlangan si Rashid pero mabilis din siyang kumilos.
Isang sulyap sa kanyang ina na walang imik sa sulok at lumuluha. Isang huling tingin kay Hasan. Tulungan mo silang intindihin, sabi ni Rashid. Mas intindihin mo ang sarili mo muna, sagot ni Hasan. Tumakas si Rashid. Mabilis. Hindi na lumingon. Nagtago siya sa isang lumang planta ng isda sa labas ng bayan. Walang signal. Walang cellphone. Isang backpack. Kaunting pagkain. Uhaw. Gutom. At konsensya. At doon, habang lumilipas ang mga oras, muling sumingit sa kanyang alaala ang matandang lalaki sa bintana, si Fernando Cruz. Ang kanyang mga mata. Hindi takot. Hindi galit. Kundi lungkot. Bakit hindi siya sumigaw? Bakit hindi siya tumawag ng tulong? Sa simbahan, hindi tumahimik ang komunidad. Si Father Miguel Santos, ang kura paroko, nagtipon ng mga tao. Hindi natin sasagutin ang karahasan ng karahasan, anya. Pero hindi rin tayo mananahimik. Kasabay nito, si Imam Abdullah Rahman, isang 70 anyos na iskolar ng Islam, lumabas sa media at nagsalita. Ang ginawa ni Rashid ay hindi gawa ng Islam. Ang Islam ay nagtuturo ng respeto sa lahat ng pananampalataya. Subalit sa kabila ng kanilang pagtutulungan, hindi mapigilan ang tensyon. May mga kabataang Kristiyano ang nagpaplano ng ganti. May mga pamilyang Muslim na hindi na nagpapasok ng anak sa eskwela. Ang buong San Rafael ay parang bomba na maaaring sumabog anumang sandali. At habang ang lahat ay nagbabantay sa labas, may nangyayari sa loob ng pedestal. 3 araw matapos ang insidente. Alas 6:23 ng umaga. Si Fernando Cruz, tulad ng nakagawian, lumakad papunta sa plaza. Nakayuko. Bitbit ang rosaryo. Wala ng estatwa. Pero naroon pa rin siya. At doon, sa gitna ng basag na semento, may nakita siyang kakaiba. Tubig. Malinaw. Hindi ulan. Walang ulap. Hindi rin hamog. Masyadong mainit ang umaga. Lumapit siya. Lumuhod. Hinawakan ang tubig. Malamig. Sariwa. At patuloy na lumalabas mula mismo sa semento. Tinawagan niya agad si Father Miguel. Dumating ito sa loob ng 1 oras. 1 dosenang tao ang sumunod. Lahat tahimik. Lahat nakatingin. Ano to? Tanong ng isa. Milagro, bulong ng isa pa. Walang tubo. Walang spring. Walang dahilan. Pero naroon ito. At habang pinagtatalunan pa ng mga tao kung ano ba talaga ang nangyayari, may isang pares ng mata na nakasilip mula sa malayo. Si Rashid. Tahimik. Nakatago. Nanginginig. At sa kanyang isipan, iisa lang ang tanong, bakit pagkatapos kong sirain may lumalabas na tubig? Sa simula'y isa lang itong kwento sa radyo. Isang 30 segundong ulat tungkol sa isang estatwang winasak sa Mindanao. Pero bago magtanghali ng araw na yon, naging pambansang balita na. Sali, social media, group chats, headline. Birheng Maria, dinurog es gitna ng bayan is Mindanao. Kristiyanong simbolo, sinira ng lalaking Muslim. Iyan din motibo. Tumindig biya siya para sa pananampalataya, o para day galit. Ang mga taga-Lunsod, mga taga-Visayas, mga taga-Metro Manila, lahat ay biglang naging eksperto sa Mindanao. Sa mga comment section, nagsimula na ang bangayan. Kristiyano kontra Muslim. May mga sumisigaw ng giyera. May mga nagsasabing paalisin na ang mga hindi marunong rumespeto. Pero sa San Rafael ibang klaseng katahimikan ang bumalot. Walang gustong magsalita sa una. Mga mata lang ang nagsisigawan. Mga pinto ang nagsasara pagkadaan ng kapitbahay. Isang batang Kristiyano, hindi na pinapasok sa bahay ng kaibigan niyang Muslim. Isang Muslim na vendor, tinanggihan ng suki sa palengke. Tahimik ang bayan. Pero ang katahimikang iyon ay parang taong naghahanda ng sigaw. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pari ang tumindig sa altar ng simbahan sa San Rafael, habang puno ang misa sa linggo. Si Father Miguel Santos. Mga 60 taong gulang. Kalbo sa gitna, may mga mata na parang laging nangungusap kahit walang salita. Matagal na siyang pari sa San Rafael. Sa tagal niya roon, alam niya kung sinong mga Muslim ang may tindahan ng bigas, sino ang Kristiyanong laging nalalasing sa gabi, at sinong mga batang walang pambaon pero mabait sa eskwela.
Pagtayo niya sa pulpito, dinig na dinig mo ang kabog ng puso ng bawat tao. Mga kapatid, anya, dahan-dahan, alam kong lahat tayo ay sugatan ngayon. Galit. Takot. Puno ng tanong. Tumigil siya. Tiningnan ang mga mukha ng kongregasyon. Pero kung tutugon tayo ng karahasan sa karahasan, sino na tayo? Tahimik ang simbahan. Ang mga matatandang babae sa harap, nangingilid ang luha. May mga lalaki sa likod, nakayuko ang ulo, ang kamao ay nakatikom. Hindi ang simbolo ang bumubuo sa pananampalataya, pagpapatuloy ni Father Miguel. Tayo ang simbolo. At kung sa puso natin ay may galit at paghihiganti, ano na ang sinasamba natin? Pagkatapos ng misa, pinuntahan siya ni Fernando Cruz, ang matandang tagapag-alaga ng simbahan. Tama ka, Padre, anya, pero hindi lahat handang magpatawad. Hindi pa ngayon. Hindi natin kailangang magmadali, Fernando, sagot ni Father Miguel. Pero hindi rin tayo pwedeng tumahimik. Habang ang mga Kristiyano ay nagtitipon, may ibang pagkilos din sa komunidad ng Muslim. Sa likod ng isang maliit na eskinita, sa loob ng isang moske na gawa sa puting semento at asul na kortina, pinatawag ni Imam Abdullah Rahman ang mga leader ng Muslim sa komunidad. Hindi natin papayagan na gamitin ang pagkakamali ng isang tao para laitin ang buong pananampalataya natin, anya, malumanay ngunit mariin. 70 na siya. Puting-puti ang balbas. Halos 5 dekada siyang nagtuturo ng kapayapaan. Hindi siya galit, pero ramdam mo ang bigat ng kanyang pananalita. Tulungan natin ang mga anak natin. Kaibiganin natin ang mga Kristiyano. Kung hindi tayo ang unang magpakita ng respeto, paano natin aasahan na igagalang din tayo? Pero, Imam, tanong ng isang batang leader, paano kung may sumunod kay Rashid? Paano kung tayo naman ang gawa ng masama? Ang takot ay hindi dahilan para sa pagkakahiwalay, sagot ng Imam. Mas lalo tayong dapat magkaisa ngayon. Samantala, si Hassan Musa, ang nakakabatang kapatid ni Rashid, ay bumalik sa universidad sa Zamboanga. Ngunit hindi siya mapalagay. Sa kanyang mga klase sa marine biology, hindi siya makafocus. Sa bawat librong binubuklat niya, mukha ng kanyang kapatid ang nakikita niya. Sa kanyang grupo ng mga kaibigan, kabilang ang mga Kristiyano, pinag-uusapan nila ang pangyayari. Si Rashid ba talaga yon? Tanong ng isa. Sagot ni Hassan. Kapatid ko siya. Tahimik ang grupo. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Pero hindi niya kami kinakatawan, dagdag ni Hassan. Hindi lahat ng Muslim ay galit. Hindi lahat ng Muslim ay si Rashid. Pagkatapos ng klase, tinawagan niya ang nanay nila. Tahimik ang kabilang linya. Isang buntong hininga lang ang sagot. Wala pa rin siya, sabi ng ina. Maghahanap ako, sagot ni Hassan. Sumakay siya sa bus pauwi ng San Rafael. Sa isip niya, kailangan niyang mauna bago ang pulis. Baka sakaling mapakiusapan niya ang kapatid. Baka sakaling mailigtas pa. Ngunit sa oras ding iyon, may isa pang lihim na nangyayari. Sa simbahan ng San Rafael, habang iniimbestigahan pa ng mga pulis ang pedestal, may isang batang akulite na napansin ang kakaiba. Padre, bulong ng bata kay Father Miguel habang naglilinis sila ng paligid, bakit may tubig sa semento? Tubig? Umulan ba? Hindi po. Maliwanag ang langit. Tuyo ang paligid. Pero tong pedestal parang may pawis. Napakunot no si Father Miguel. Lumapit siya. Tinignan ang ilalim ng pedestal. Totoo nga. May manipis na agos ng tubig. Maliwanag. Malamig. Parang may sariling buhay. Walang tubo dito, bulong ng pari. Nagpadala siya ng mensahe kay Fernando. Dumadaloy na naman yung tubig, mas marami na kaysa kahapon. Pagkalat ng balita sa simbahan, dumating ang isang inhinyero mula sa regional office para suriin ang pinanggagalingan. Gumamit sila ng thermal camera, ng detector para sa tubig, pero wala silang nakita. Solid concrete ito, Padre, sabi ng inhinyero. Walang pipe. Walang source. Wala kaming makitang dahilan kung bakit may lumalabas na tubig. Ang balita ay mabilis na kumalat. Mga tao ay dumagsa sa simbahan. Hindi na para sa estatwa, kundi para sa pedestal. At sa mga oras na iyon, habang ang buong bayan ay lumalapit para saksihan ang himala, isa lamang ang taong hindi makalapit. Si Rashid. Nasa likod siya ng isang lumang gusali. Madungis, pawisan, halos hindi nakilala ang sarili.
Pinapanood niya ang mga taong naglalakad papunta sa simbahan. Tila may hinahanap. At sa kanyang isip isang tanong ang paulit-ulit. Ano ng klaseng Diyos ang nagpapalabas ng tubig mula sa bato matapos ko itong basagin? Pero sa lalim ng tanong na yon may pahiwatig ng pagbitak. Tulad ng pedestal, may pumuputok sa loob ng kanyang pagkatao. Diin ng galit? O simula ng pagdududa? Hindi niya alam. Pero ang isang bagay ay malinaw. Habang ang lahat ay naghahanap kay Rashid, walang nakakapansin na ang lupa mismo sa ilalim ng simbolo ng pananampalataya ay nagsisimula ng umiyak. Sa unang tingin, parang normal lang ang tubig. Klaro. Walang kulay. Dumadaloy ng marahan mula sa bitak ng pedestal na winasak ni Rashid. Pero habang dumarami ang taong lumalapit, mas lalong nagiging malinaw na hindi ordinaryong tubig ang lumalabas sa batong iyon. Kinabukasan, matapos matuklasan ni Fernando ang unang patak, nagbalik siya sa plaza ng mas maaga. Alas 5 pa lang ng umaga, hindi pa sumisikat ang araw. Ang hangin ay malamig at parang may samenang hindi niya maipaliwanag. Paglapit niya, may kakaibang liwanag na sumasalubong sa kanya. Hindi tulad ng ilaw ng poste. Parang nagre-reflect ang tubig kahit wala pang araw. Lumuhod siya. Tumingin sa daloy. Mas malakas na kaysa kahapon. Parang may sariling tibok. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Father Miguel. Hindi pa man nakakalapit ang pari ay napabuntong hininga siya. Dumami na naman, tanong niya. Padre, sagot ni Fernando. At kakaiba, parang lumalamig ang paligid kapag hinahawakan ko. Sinubukan ni Father Miguel. Totoo. Parang tubig mula sa bundok, hindi galing sa lupa. Pero solid concrete ang lugar. Walang tubo. Walang posibleng pinanggagalingan. Padre, sa palagay mo ba? Huwag muna tayo magmadali sa salita, sagot ng pari. Pero kailangan nating abisuhan ang mga tao. At ang siyensya. Sa iisang umagang iyon, parang may natutulog na puwersa sa loob ng San Rafael na biglang nagising. Pagdating ng tanghali, dumating ang unang grupo ng mga inhinyero mula sa lungsod. Bitbit nila ang mga kagamitan, thermal scanner, ground penetrating radar, moisture reader, at iba pang bagay na sa normal na sirkunstansya ay sapat para ma-explain ang kahit anong kababalaghan. Pero hindi iyon sapat ngayong araw. Ano ang findings nyo? Tanong ni Father Miguel, habang pawis na pawis ang pinakabatang inhinyero sa buong team. Father, sagot nito, nangingiting hindi makapaniwala. Solid concrete po. Wala kahit anong tubo sa ilalim. Walang cavity. Walang spring. Walang leak. Para bang yung tubig ay lumalabas mula sa mismong bato. Tulad ng tanong ni Fernando. Natigilan ang inhinyero. Umiling. Hindi ko po alam paano ipapaliwanag. Para siyang physical impossibility. Hindi na makapagpigil ang isa pang inhinyero. Sa totoo lang, Padre, hindi ito natural. Hindi agad sumagot si Father Miguel. Pero nang tumingin siya sa paligid at makita ang mga tao, alam niyang may sisiklab na bago. Hindi galit. Hindi takot. Kuryosidad. At iyan ang pinakamapanganib sa lahat, sapagkat ang kuryosidad ay kumakalat ng mas mabilis kaysa tsismis at mas malakas kaysa galit. Bandang alas 3 ng hapon, unti-unti nang dumadami ang taong dumadayo sa plaza. Hindi na ito ordinaryong pagtitipon. May mga nagluhod. May umiiyak. May nagdadasal. May nagtataka. May nag-film. May nagla-live sa Facebook. Mga kababayan, sigaw ng isang lalaki, tignan nyo. Tumataas na ang tubig. Malay mo milagro nga. Baka naman trick, sagot ng isa. Ay, paano magiging trick kung may mga pulis at engineers na kanina pa nag-imbestiga? Tignan niyo. Isang matanda ang lumapit at hinawakan ang tubig. Nakapikit siya, parang may inaabot sa loob ng isip niya. Nang imulat niya ang mga mata, may luha na. Ano po ang naramdaman nyo? Tanong ng isang vlogger. Hiya, bulong ng matanda, nanginginig, 7 taon akong may arthritis. Hindi ako makalakad ng walang hawak o tungkod. Tumingin siya sa kanyang kamay. Tinigil ang pag-alog. Tumingin ang mga tao. Pero ngayon parang nawala. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang tungkod. Walang alalay. Naglakad siya. Ang tao, sabay-sabay, ay humugot ng hininga. Milagro yan!
Hindi totoo yan, baka placebo. Pero nakita natin eh. Paano kung totoo? Sa loob lamang ng ilang oras, libo na ang nag-share ng video sa social media. Mga tao mula Zamboanga, Cagayan de Oro, Basilan, at kahit sa Manila ay nagsimulang magplano ng pagpunta sa San Rafael. Hindi na ito kontrobersya. Naging pambansang fenomenon. At ang tensyon sa religiyon na dapat sana'y lumala, parang natigil saglit. Parang may bagay na mas malaki kaysa galit. Pero may isa pang taong nakapanood sa mga balita. Si Rashid Musa. Sa lumang planta ng isda kung saan siya nagtatago, may isang lumang na may mahinang signal. In-adjust niya ang antena. Nawala. Lumabas. Nawala. Hanggang sa biglang lumitaw ang mukha ni Father Miguel sa screen. Naniniwala kaming dapat nating pag-aralan ito ng may paggalang, hindi pagdududa, sabi ng pari. Hindi namin sinasabing milagro ito pero hindi rin namin sinasabing hindi. Kasunod nito ang interview sa isang babae. Na-stroke ang asawa ko 2 taon na, sabi niya. Tinalian ko ng panyo na may tubig mula sa pedestal ang kamay niya. Maya-maya gumalaw. Hindi mapakali si Rashid. Hindi bulong niya sa sarili. Hindi imposible yan. Hindi totoo. Hindi. Pero hindi niya mapigilan ang panginginig ng dibdib niya. Parang may humihila sa kanya. Parang may nagbubukas na pinto sa loob niya. Isang boses, hindi boses ng galit, hindi ng ideolohiya, kundi ng konsensya. Anong nagawa mo? Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatingin sa ang alam niya lang, hindi siya makahinga. Hindi siya makakilos. Parang lumiliit ang mundo sa loob ng lumang bodega. At doon nagsimula ang hindi niya inaasahang pagbabago. Habang pinapanood niya ang tubig at ang mga taong gumagaling at ang mga pag-uusap ng mga tao tungkol sa pag-asa. Nagsimula siyang umiyak. Tahimik lang. Hindi umaatungal. Hindi humihikbi. Parang pumatak lang ang luha dahil sawa na ang puso niya sa bigat ng sarili niyang galit. At habang umiiyak siya, may biglang kumatok sa pinto ng bodega. Lie! 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 Napatigil si Rashid. Tumayo. Kinalabit ang maso pero naalala niyang iniwan niya yon sa plaza. Wala siyang armas. Wala siyang depensa. Naglakad siya papunta sa pintuan ng dahan-dahan, parang pusang hindi sigurado kung tatakas o lalaban. Tao po, tawag ng boses. Hindi pulis. Hindi galit. Hindi sigaw. Kundi pamilyar. Kuya. Si Hasan. Nang buksan ni Rashid ang pinto, bumungad ang kapatid na may pawis sa noo at alikabok sa damit. Halatang naghahanap ng matagal. Kuya, sabi ni Hasan, nakita ko ang balita. Kailangan mo itong makita ng personal. Anong sinasabi mo? Yung tubig. Tumitig si Rashid sa lupa. Nakita ko na sari. Iba sa personal, sagot ni Hasan. Hindi ako pwedeng lumabas. Hindi pwedeng o hindi mo kayang harapin. Parang may sumaksak sa dibdib ni Rashid. Hasan Kuya, hindi kita dadalhin sa simbahan para sumamba. Dadalhin kita para makita mo ang epekto ng ginawa mo. Hindi para saktan ka. Para gisingin ka. Napahawak si Rashid sa ulo niya. Maraming takot. Maraming tanong. Maraming puot na gustong bumalik. Pero mas malakas ang isang bagay, pagod. Sobrang pagod. Pagod na siya sa galit. Pagod na siya sa pagtatago. Pagod na siyang mabuhay na parang walang direksyon. At kaya, sa unang pagkakataon mula nang sirain niya ang estatwa, huminga siya ng malalim. Sige, bulong niya. Pero dahan-dahan lang tayo. Hindi kita iiwan, kuya, sagot ni Hasan. Sabay silang umalis pero hindi dumaan sa likod. Dumaan sila sa gilid. Sa mga eskinita. Sa mga daan na hindi makikita sa siye. At nang marating nila ang plaza, nakita ni Rashid ang libo-libong tao. May mga nagdarasal. May humihingi ng tawad. May umiiyak. May nanghihingi ng lakas. May mga cellphone, kamera, rosaryo at tasbih. Mga Kristiyano at Muslim. Magkasama. Hindi nag-aaway. Hindi nagbabatuhan ng salita. Nagmamasid. Magkakatabi. Magkakahalo. At sa gitna ng lahat, ang pedestal. Umaagos ang tubig.
Parang bukal na hindi kailanman ubos. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Habang nakatago sila sa gilid, may isang bata na tumingin sa direksyon nila. Tiningnan si Rashid. Hindi kinilala ang mukha, pero parang naramdaman ang presensya. Sumigaw ang bata, "Kuya! Halika dito!" Ang lamig ng tubig. Sabay-sabay napigil ni Hasan at Rashid. Ngunit ang sigaw ay narinig ng iba. Lumingon ang mga tao. 1, 2, 10, 30. At sa loob ng ilang segundo, lahat ng mata ay nakatingin kay Rashid Musa. Tahimik. Walang kumilos. Hanggang sa may isang babae ang bumulong. Siya yon ang sumiray. Napalunok si Rashid. Pumintig ang dibdib niya. Hindi siya nakatakbo. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya nakagalaw. At sa gitna ng napakalaking katahimikan, si Rashid ay naglakad palabas ng anino. Hindi dahil sa tapang. Hindi dahil sa desisyon. Hindi dahil sa plano. Kundi dahil tapos na siyang magtago. At nang tumapak siya sa gitna ng plaza, sa tabi ng milagrosong dumadaloy na tubig, ang buong bayan ng San Rafael ay huminto sa paghinga. Bago naging tagapagwasak si Rashid Musa, bago pa niya binasag ang estatwa sa gitna ng San Rafael, siya muna ay isang batang lumaki sa gilid. Gilid ng lipunan. Gilid ng pananampalataya. Gilid ng kwento ng mga tao sa bayan. Ang kanyang ama, isang tahimik na mangingisda na bihirang magsalita kung hindi tungkol sa panahon o presyo ng galunggong. Ang kanyang ina, isang relihiyosang babae na halos hindi lumalabas ng bahay, takot na masabihan ng masama dahil sa hijab niya. Si Rashid, mula pagkabata, ay nakarinig ng parehong salita paulit-ulit sa mga sulok ng mga kwarto kung saan hindi siya pinapansin, hindi natin sila katulad. Mag-ingat ka sa kanila. Tayo-tayo lang dapat. Sa paaralan, palagi siyang tahimik. Hindi siya mahina. Pero natuto siyang huwag sumagot. Kasi sa tuwing may nag-aaway, lagi siyang unang pinaghihinalaan. Isang lalaking Muslim sa isang majority Catholic school. Kahit hindi siya ang pasimuno, kahit wala siyang kinalaman, palaging siya ang baka may alam. Sa mata ng iba, palagi siyang bahagyang may kasalanan. Hanggang sa unti-unti, nagsimula siyang magalit. Hindi sa isang tao. Hindi sa isang sistema. Kundi sa buong mundo. Nung siya 16 na taong gulang, isang insidente sa eskwela ang tuluyang nagtulak sa kanya papalayo. Isang guro ang nagsabing hindi siya makakakuha ng honors dahil masyado siyang tahimik at kailangan ng modelo ng disiplina. Wala siyang sinabing masama. Wala siyang ginawa. Pero kinumpirma nito ang lumana niyang hinala, kahit anong gawin niya, hindi siya sapat. Doon nagsimula ang kanyang paghahanap ng lugar. Isang komunidad. Isang grupo na tatanggap sa kanya hindi dahil sa anong nagawa niya, kundi dahil sa kung sino siya. At nahanap niya ito, hindi sa paaralan, hindi sa simbahan, kundi sa internet. Una, sa mga forum. Mga chatroom kung saan may mga taong katulad niya, pakiramdam ay hindi kasali sa kwento ng mundo. Tapos sa mga closed group na puno ng diskusyon tungkol sa kasaysayan ng mga digmaan, tungkol sa purong pananampalataya, tungkol sa kung paanong ang kanilang grupo ay palaging inaapi. May isang lalaki, hindi taga-Pilipinas, ang laging nagpo-post ng videos. Tila matanda. May balbas. Malalim ang boses. May subtitle sa Tagalog. Sinasabi nito na ang mundo ay bulok, na ang mga taong may ibang paniniwala ay bahagi ng kasinungalingan. Na ang tanging paraan upang mapanatili ang tunay na pananampalataya ay tanggalin ang lahat ng simbolo ng kasinungalingan. Sinasabi niya ito habang nakangiti. Hindi marahas ang tono. Pero nakakahawa ang galit. At dahan-dahan, naging bahagi ito ng mundo ni Rashid. Hanggang sa makilala niya ang isang grupo. Sa isang bahay sa kabilang bayan, isang beses kada buwan, tahimik silang nagtitipon. Lahat ay tahimik. Lahat ay nakakaintindi. Doon siya unang nakarinig ng ideya ng paglilinis. Doon niya unang narinig na ang estatwa sa San Rafael ay ugat ng pananakop. Isang marka ng dayuhang relihiyon. Isang paalala na tayo'y hindi tunay na malaya. Sa simula, hindi niya agad tinanggap. Pero pinakinggan niya. At sa bawat pagdalo, bawat kwento, bawat palitan ng tingin, unti-unti siyang nawala sa dating sarili. Hanggang isang araw, wala na siyang duda.
At sa araw din iyon, napadaan siya sa plaza. Tahimik ang paligid. Ang estatwa ay nandoon, puting-puti sa liwanag ng araw. Maraming beses na niya itong nakita. Pero ngayon lang niya ito tiningnan ng matagal. At sa kanyang mata, hindi ito rebulto. Isa itong hamon. Isang insulto. Isang paalala na sa bayang ito, hindi siya kailanman naging bida. Isa lang siyang ekstra sa kwento ng ibang tao. Kinabukasan, binili niya ang maso. Hindi niya sinabi sa sinuman. Hindi sa kanyang asawa. Hindi sa kanyang ina. Hindi kay Hasan. At sa madaling araw ng Oktubre 3 nilakad niya ang daan papunta sa plaza na parang isang lalaking pupunta sa giyera. At pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng basag, pagkatapos ng gulo inaasahan niyang mararamdaman niya ang tagumpay. Pero ang dumating ay katahimikan. Isang katahimikang mas malalim kaysa dati. Sa bodega kung saan siya nagtago, sa loob ng mga araw ng pagpapakain ng gutom at pag-inom ng tubig ulan mula sa yero, ang galit na inaasahan niyang magpainit sa kanya, bigla na lang nawala. Pinalitan ito ng wala. Hanggang sa napanood niya ang tubig. At mga kagalingan. At mga taong lumalapit. At ang mga Muslim at Kristiyanong magkasama. At isang matandang nagsabi, nararamdaman ko ang kapatawaran sa tubig. At nang makita niya ang mukha ni Fernando, ang matandang tumingin sa kanya noong gabi ng kanyang kasalanan, at marinig niya na araw-araw ay dinadalaw pa rin nito ang sira niyang ginawa, na sira rin ang depensa sa dibdib niya. Naglakad siya kasama si Hasan. Nakita niya ang kanyang ginawa. At ngayon, sa gabi, habang nakaupo sa gilid ng plaza, nakasilong sa lilim ng puno, tanaw ang dumadaloy pa ring tubig mula sa pedestal, hindi na siya galit. Hindi rin siya kampante. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may bumubulong na tanong. Paano kung mali ang lahat ng itinuro sa akin? Paano kung ang tunay na pananampalataya ay hindi nakukuha sa galit kundi sa pagtanggap? Paano kung ang rebulto na sinira ko ay hindi simbolo ng pananakop kundi simbolo ng pag-asa ng mga taong hindi ko man lang sinubukang unawain? Habang ang mga tanong ay paulit-ulit na dumadaloy sa isip niya, tulad ng tubig na hindi tumitigil, hindi niya napansin na ang kanyang mga labi ay bumubulong na pala. Hindi sa Arabic. Hindi sa Latin. Hindi rin dasal na kabisado. Kundi isang panalangin na galing sa loob. Tunay. Basag. Walang kahon. Allah, kung nandyan ka man at kung mali talaga ang ginawa ko, turuan mo akong itama ito. Kahit masakit. Kahit nakakahiya. Kahit huli na. Basta. Wag mo akong hayaang mamatay na ganito pa rin ako. At doon sa gabi ng katahimikan, walang sagot na dumating. Walang liwanag. Walang tinig mula sa langit. Walang milagro. Pero may kapayapaan. Hindi buo. Pero sapat. At sa unang pagkakataon mula nang masira ang rebulto, nagdasal si Rashid. Hindi mula sa takot. Hindi dahil sa utos. Hindi dahil kailangan. Kundi dahil gusto na niyang maunawaan. Mahirap umamin sa kasalanan. Mas mahirap aminin ito sa buong bayan. Sa buong bansa. Sa Diyos na hindi mo na sigurado kung nakikinig pa. Kaya nung araw na bumangon si Rashid bago sumikat ang araw, parang ang bigat ng hangin sa paligid ay gawa sa mga tanong. Hindi ng iba. Kundi kanya. Tanong na walang sagot. Tanong na hindi mo masabing malakas dahil baka masaktan ka ng sarili mong boses. Kasama niya si Hasan. Wala silang inikan habang naglalakad papunta sa istasyon ng pulis. Bitbit ni Rashid ang lumang backpack niya. Kaunting damit. Walang cellphone. Isang papel na isinulat niya noong madaling araw. Isa lang ang nakasulat, handa na akong harapin. Sigurado ka ba? Tanong ni Hasan, pang-apat na beses simula kanina. Hindi sumagot si Rashid agad. Huminga lang ng malalim. Kung hindi ko to gagawin, sabi niya, masisira ako ng tuluyan. Hindi ka sigurado kung mapapatawad ka. Hindi ko hinahanap ang kapatawaran. Hinahanap ko lang ang paraan para hindi ako manatiling ganito. Pagsapit nila sa estasyon, huminto si Rashid sa tapat ng pintuan. Naramdaman niya ang panginginig ng tuhod. Hindi dahil sa takot sa kulungan. Kundi dahil sa bigat ng nakaraan. Alam niyang sa oras na tumapak siya sa loob, hindi na siya si Rashid Musa lang. Siya na ang lalaking sumira sa rebulto. At baka hindi na yon mabura kailanman. Binuksan niya ang pinto. Sa loob, 2 pulis ang agad na tumayo.
Nagulat. Nanlaki ang mga mata. Isa sa kanila ay may hawak na kape, muntik pang mabitawan. Ako si Rashid Musa, sabi niya direkta. Ako po yung sumira sa estatwa. Nandito po ako para sumuko. Isang katahimikan ang bumalot sa loob. Halos isang buong minuto na walang gumalaw. Hanggang sa isa sa mga opisyal ang nagsalita. Hindi ka tumatakbo? Umiling si Rashid. Hindi na. Tapos na ako sa pagtago. Ineskortan siya agad sa holding area. Tinanggalan ang sinturon ng sapatos. Kinuha ang backpack. Pinirmahan ang mga papel. Isinailalim sa custody. At sa loob ng ilang oras, nalaman ng buong bansa. Breaking news, Rashid Musa, ang lalaking sangkot sa kontrobersyal na pagsira ng rebulto sa San Rafael, voluntaryong sumuko. Bayan naghahati-hati, karapat-dapat bang patawarin si Rashid o kailangan ng mahigpit na parusa? Ang social media ay sumabog. May mga nagalit. Hindi sapat ang sorry. May mga naawa. Ang lakas ng loob niya para sumuko. May mga duda. Pakulo lang yan. May mga umasa. Baka may mabuo pa mula sa pagkasira. Pero sa mismong bayan ng San Rafael, ang gulo ay tahimik. Hindi sa salita, kundi sa damdamin ng mga tao. Si Father Miguel, nang mabalitaan ang balita, ay tahimik lang na naupo sa upuan sa harap ng altar. Inilabas ang rosaryo. Hindi para magtanong, kundi para makinig. Si Fernando Cruz, ang matandang tagapagbantay ng simbahan, ay agad umupo sa lamesa niya. Naghanda ng papel. Isinulat ang bawat salitang parang may hinihintay na deadline. Isang liham. Para kay Rashid. Anak, panimula niya, nakita ko ang ginawa mo. Hindi ko yon malilimutan. Pero mas hindi ko malilimutan ang itsura mo matapos mong gawin yon. Hindi galit. Hindi tuwa. Kundi lungkot. At dahil doon, alam kong may tao pa sa loob ng taong iyon. Alam kong nasaktan ka. Alam kong may sugat na mas malalim pa sa estatwang binasag mo. At kung kaya ko mang umasa sana matuto kang maghilom. Hindi lang ng ginawa mong sira, kundi ng sarili mong puso. Nilagdaan niya ito at iniabot kay Father Miguel kinabukasan. Padre, sabi niya, pakiabot ito sa kanya. Pupuntahan ko siya. Bakit? Hindi ako pupunta bilang pari. Pupunta ako bilang tao. Sa presinto, si Rashid ay nakaupo sa malamig na bangko. Hindi siya binastos. Pero hindi rin siya pinangiti. Walang bantang sinabi. Pero lahat ng tingin mabigat. Nang dumating si Father Miguel, hindi muna siya pinapasok. Kailangan daw ng clearance. Puno ng kamera ang labas ng presinto. Mga reporter nagtatanong. Totoo bang mapapatawad niyo siya, Father? Anong plano niyo? May milagro bang naganap? Walang sinagot ang pari. Tumingin lang siya sa langit sa kabumuntong hininga. Pagpasok sa holding room, tahimik lang si Rashid. Walang mata sa mata. Pero nung nagsalita ang pari, tumigil ang oras. Gusto kong malaman kung bakit mo ginawa. Si Rashid, hindi agad sumagot. Sa totoo lang hindi ko na rin alam. Galit? Sa ano? Sa mundo. Sa sarili. Sa mga taong hindi ako nakita. Sa Diyos. Tahimik ang silid. Pero sa likod ng lahat ng iyon, dagdag ni Rashid, akala ko ginagawa ko yung tama. Akala ko ipinaglalaban ko ang pananampalataya. Ngayon, tingin ko hindi pananampalataya ang nagtulak sa akin. Kundi yabang. Kundi sakit. Kundi takot. Tumango si Father Miguel. Rashid, sabi niya, sinira mo ang isang bagay na mahalaga sa amin. Alam niyang susunod ang sermon. Ang galit. Ang dasal ng paghuhukom. Pero ang sunod na sinabi ng pari ay bumago sa lahat. Pero paano kung ang tunay na milagro ay hindi yung tubig? Hindi yung gumaling. Kundi yung pagkakataong binigay sa atin para itayo muli ang nasira. Tumingin si Rashid. Direto sa mata. Paano kung ang Diyos ay hindi lang nagpaparamdam sa pamamagitan ng himala kundi sa panibagong pagkakataon? Hindi ko alam kung kaya kong itama ito, sabi ni Rashid. Hindi mo kailangan itama mag-isa, sagot ni Father Miguel. Bago siya umalis, iniabot niya ang sulat ni Fernando. Binasa ni Rashid sa harap niya. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagsalita.
Pero nang matapos niya ito, marahang isinandal niya ang ulo sa pader. At sa unang pagkakataon mula nang makulong siya, tumigil ang kaba sa dibdib niya. Kinabukasan, inihayag ng korte ang iskedyul ng paglilitis. Sa loob ng 2 linggo, magsisimula ang proseso. Ang bayan ay naghahanda. May mga humihiling ng maximum penalty. May mga gustong tanggalan siya ng karapatan bumalik sa San Rafael. Pero may iba na nagsimulang tanungin ang sarili. Kung kaya nilang magpatawad, bakit hindi ako? Subalit habang ang ilan ay bukas ang puso, hindi lahat ay ganon. Isang grupo ng kabataan ang nakita sa eskinita, naghihiyawan. Isa sa kanila may hawak na bote ng spray paint. Gabi ng paghihiganti, sigaw ng isa. Para ipakita sa kanila na hindi sila pwedeng manghimasok sa atin. May ilan sa komunidad na naniniwala, ang pagpapatawad ay kahinaan. Ang pagpapalaya ay insulto. At kung hindi raw ipapakita ng mga Kristiyano na hindi sila kayang tapakan, baka maulit ang kasaysayan. At sa sulok ng bayan, sa ilalim ng isang malabong ilaw sa poste, isang batang lalaki ang nagtanong sa kanyang ama. Papa, totoo po ba na yung tubig ay galing sa langit? Umiti ang ama. Hindi natin alam, anak. Pero ang alam ko, kung ang bato kayang umiyak, baka kaya rin nating matutong magpatawad. Sa kulungan, si Rashid ay tahimik lang na nagdadasal. Hindi para makatakas. Hindi para mapatawad. Kundi para malaman kung kaya pa niyang ibalik ang pagkataong nawala. Sa isip niya, paulit-ulit lang ang tinig ni Father Miguel. Sinira mo ang isang bagay na sagrado, Rashid. Pero paano kung ang tunay na milagro ay hindi ang tubig kundi ang pagkakataon para ayusin mo ang sarili mong pagkasira? Hindi lang San Rafael ang huminto sa araw ng paglilitis, buong bansa. Sa mga waiting area ng mga terminal, nakatutok ang AG, sa mga cellphone ng mga estudyante, naka-livestream ang courtroom. Sa mga bahay na may mahinang signal, pinagpapawisan ang remote para lang masagap ang audio. Rashid Musa. Sa kanya nakatuon ang mata ng buong Pilipinas. Hindi na siya misteryo. Hindi na rin siya simpleng kriminal. Siya na ngayon ang simbolo ng lahat ng galit, takot, tanong, at pag-asa ng mga taong hindi sigurado kung ano ang tama. Sa labas ng husgado, may 2 hanay ng mga tao. Sa kanan, mga may dalang placard, Justisya sa Pananampalataya. Parusa kay Rashid. Hindi sapat ang pagsuko. Sa kaliwa, tahimik ang mga nagdarasal, Muslim at Kristiyano, sabay-sabay magkakatabi. Walang sigawan. Walang sermon. Dasal lang. Pagpasok ni Rashid sa loob ng korte, may humugot ng hininga. Hindi dahil sa kaba. Kundi dahil nandun siya. Hindi nakaposas. Hindi binilad sa kamera. Nakatayo, tahimik, parang nililitis na ng sariling konsensya bago pa ang hukom. Ang pader ng silid ay puno ng kamera. Nasa presensya ng buong bansa si Rashid, pero ang kanyang mata ay hindi umaalis sa kanyang mga palad, ang parehong kamay na humawak sa maso. Na ngayon ay magkahinang, mahigpit na nakasara. Parang may pinipigil. Tinawag ang kaso. People of the Philippines, yes, Rashid Musa. Ang formalidad ng tinig ng clerk ay parang kampana. Malamig. Matigas. Walang emosyon. Pero ang mga sumunod, hindi pwedeng itago sa batas. Nagsimula ang prosekusyon. Isang taga-media ang tinawag bilang unang saksi. Ipinakita ang footage. Ang hampas ng maso. Ang pagguho ng estatwa. Tahimik ang courtroom. Tila lahat ay sinasaksak sa bawat segundo ng video. 1, 2, 3. Bawat tunog ng pagbasag ay parang sadyang para sa kanila. Hindi natin tinatalakay dito ang pananampalataya, sabi ng prosecutor. Ang tinatalakay natin ay intensyon. Ang pagkawasak ng isang lugar na sagrado sa harap ng publiko. Isang akto ng pananakot. Isang insulto. Tumango ang ilan. May napaluha. May napamura ng pabulong. Ngunit sa gitna ng lahat, si Rashid ay tahimik. Walang depensa. Wala ring pagtutol. Hanggang tinawag ng depensa ang unang saksi nila. Ang tagapag-alaga ng simbahan, Ginoong Fernando Cruz. Pumagit na si Fernando. Mabagal ang lakad. Hawak ang rosaryo. Ngunit matigas ang tinig. Sinira niya ang estatwa. Hindi ako bulag. Pero kung narinig niyo po siya ngayon, anong masasabi niyo? Tumingin si Fernando kay Rashid. Diretso.
Walang takot. Ang sinira niya ay bato. Pero ang binuo niya ay sarili niyang puso. Umalinggaw ang reaksyon sa loob ng korte. Hindi lahat sang-ayon. Pero walang tumutol. Sumunod, tinawag si Father Miguel. Nasa ilalim siya ng panunumpa, pero hindi niya kinailangan ng Biblia para magsabi ng totoo. Sa simula, gusto ko siyang saktan, anya. Gusto kong makitang pinarusahan siya. Pero habang tumatagal, habang pinagmamasdan ko ang tubig mula sa pedestal, napagtanto ko na baka may tinuturo ito sa atin. Ano po iyon, Father? Na minsan, ang milagro ay hindi laging nakikita sa himala kundi sa taong nagkamali, pero may tapang na ayusin ito. Hindi lahat nadala. May mga mata pa ring galit. May mga hindi matanggap. Pero nagsimulang mabuo ang tanong sa iba, paano kung hindi lang ito simpleng krimen? Paano kung may kwento sa likod ng bato? Tinawag ang huling testigo ng depensa, Imam Abdullah Rahman. Paglakad niya sa gitna, ang mga mata sa kanan ay nagtaka. Muslim. Depensa. Bakit? Sa anong dahilan kayo narito? Tanong ng abogado. Para ipagtanggol ang pananampalataya, hindi ang ginawa ni Rashid, sagot ng imam. Nagulat ang lahat. Ang ginawa niya ay kasalanan. Hindi ito inutos ng Islam. Hindi ito pagpapakita ng tapang, ito ay pagsuko sa galit. Tahimik ang courtroom. Pero, dagdag ng imam, ang pagsuko niya ngayon, ang pagtanggap niya, yon ang tunay na paninindigan. At bilang isang tagapagturo ng pananampalataya, naniniwala akong may mas makapangyarihang epekto ang pagtanggap ng pagkakamali kaysa pagtatago dito. Pagkatapos ng mga testimonya, itinawag si Rashid sa gitna. Enra Musa, tanong ng hukom, may nais ka bang sabihin bago ako magdesisyon? Tumayo si Rashid. Ang kanyang boses ay mababa. Buo. Walang panginginig. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil handa na siya sa lahat. Hindi ko hihilingin ang inyong awa. Hihilingin ko lang ang pagkakataon na gamitin ang parehong kamay na sumira para tumulong sa pagbuo. Handa akong manilbihan. Sa mga taong nasaktan. Sa lugar na napinsala. Sa pananampalatayang hindi ko inintindi. Kung ang parusa ay bilangguan, tatanggapin ko. Pero kung may pagkakataon akong gumawa ng mabuti mula sa pagkakamaling ito, hihilingin kong ako na ang gumawa. Isang bata sa gallery ang napabulong sa nanay niya. Masya ba talaga yun? At sa huling pagkakataon, nagsalita ang hukom. Lahat ay nanahimik. Parang walang hangin sa buong silid. Hindi lang ito desisyon sa isang kaso. Para sa lahat ng nanonood, ito ay desisyon kung kaya bang maniwala muli o hindi. Huminga ng malalim ang hukom. Tiningnan si Rashid. Tiningnan ang mga testigo. Tiningnan ang mga papel. Mga batas. Mga larawan. Mga sira. Mga alaala. At sa katahimikang iyon, ang hatol. Sa bisa ng hatol ng hukuman, anunsyo ng huwes, ang nasasakdal na si Rashid Musa ay hindi ikukulong sa bilangguang sibil, kundi sa gawaing serbisyo publiko sa loob ng 3 taon. Bilang bahagi ng hatol, siya ay maglilingkod sa komunidad ng San Rafael, tutulong sa muling pagtatayo ng nasirang monumento, at magsasagawa ng mga pag-uusap sa kabataan tungkol sa pananampalataya, galit, at pag-asa. Nabigla ang lahat. Sa mga gallery ng korte, may mga napamura sa pabulong. May mga pumalakpak. May mga napatingin sa isa't isa, naguguluhan kung ito ba ay hustisya o kapatawaran. Pero sa gitna ng gulo ng damdamin ng bayan, si Rashid ay tahimik lang na nakatayo. Walang ngiti. Walang lungkot. Para bang sa wakas ay binigyan siya ng sagot na hindi niya hiningi, pero alam niyang kailangan niya. Sa labas ng husgado, sinalubong siya ni Hassan. Di pa man siya nakakalapit, niyakap na siya nito, mahigpit. Hindi ka tinapon, bulong ni Hassan, binigyan ka ng pagkakataon. At iyon na nga ang simula. Kinabukasan, si Rashid ay bumalik sa plaza. Walang kamera. Walang media. Isang maagang umaga, dala ang sariling gamit, pala, semento, tela para sa araw, at ang lumang guhit ng rebulto. Pero hindi na ito magiging kapareho. Ang bagong estatwa ay hindi na lamang imahe ng Birheng Maria. Sa disenyo, sa ilalim ng kanyang paanan, may ukit ng 2 kamay, isang may rosaryo, isa may tasbih. Ang base ay gawa sa parehong bato ng nasirang pedestal, pero sa gitna nito ay isang bangkito, walang laman. Para raw sa kahit sino, Kristiyano man o Muslim, na gustong umupo at magdasal.
Kasama si Rashid sa mismong paggawa. Araw-araw, pawisan, maganit ang kamay, minsan tahimik, minsan binabati ng mga dumadaan. Kuya, ikaw ba yung? Opo. Bakit ka tumutulong ngayon? Dahil kailangan ko ring ayusin ang sarili ko. Hindi lahat ay agad tumanggap. May mga nanonood mula sa malayo. May nagsasabing pakitang tao lang. May nagdududa kung tunay ang pagbabago. Pero unti-unti, araw-araw, may lumalapit. May nag-aabot ng tubig. May nagdadala ng tinapay. May tumutulong sa paghahakot ng bato. Hindi dahil nakumbinsi sila ng salita, kundi dahil nakita nila ang gawa. Pagkalipas ng 2 linggo, nag-umpisa siyang bisitahin ang mga paaralan. Sa bawat pag-upo sa harap ng mga estudyante, palaging may ilang hindi tumitingin. Ilang nakakunot ang noo. Ilang mukhang hindi sang-ayon. Pero hindi iyon ang mahalaga kay Rashid. Ang mahalaga ay makinig sila. Ang galit, sabi niya minsan, hindi laging sumisigaw. Minsan tahimik lang siyang sumasama sa'yo habang natutulog ka. At paggising mo, siya na ang nagsasalita para sa'yo. Tahimik ang silid. Ang hirap niyang itigil. Kasi akala mo siya ang boses mo. Pero totoo, isa siyang halimaw na hindi mo namamalayan. Isang estudyanteng babae ang nagtaas ng kamay. Paano mo nalaman na hindi mo na siya kaibigan? Ngumiti si Rashid, marahang tumango. Nung sinira ko ang rebulto, akala ko nanalo ako. Pero nung nakita ko ang mga tao, hindi galit, kundi dasal, doon ko naisip kung ako ang tama, bakit ang bigat ng dibdib ko. Bawat paaralan, bawat talakayan, bawat tanong, hindi bumababa ang emosyon. Hindi humihina ang tensyon. Pero may nararamdamang pagbabago. Parang hangin na dati laging mainit, ngayon ay biglang may lamig. Minsan sa gabi, binibisita ni Rashid ang simbahan. Hindi para magdasal sa altar. Hindi para sumamba sa rebulto. Kundi para umupo sa tabi ng base. Sa bato. Sa mismong lugar kung saan lumalabas pa rin ang tubig. Hanggang ngayon, dumadaloy pa rin ito. Hindi malakas, pero tuloy-tuloy. Parang maliit na sapa na hindi nawawala ng dahilan para mabuhay. Ayon sa testing ng mga eksperto, ang tubig ay mas malinis pa sa inuming mineral, wala sa mapa ang pinagmumulan nito. Walang source. Walang reservoir. Ang sinasabi ng siyensya, hindi maipaliwanag. Pero ang sinasabi ng puso ng bayan, baka hindi kailangan ipaliwanag. Lumipas ang mga buwan. Sa gitna ng init ng panahon, isang binatilyong may scoliosis ang sinamahan ng kanyang ina sa plaza. Wala silang pera para sa therapy. Lumuhod ang bata sa harap ng pedestal. Uminom ng kaunti. Tumahimik. At sa mismong harap ng kanyang ina, tumayo siya ng diretsyo. Walang tulong. Walang saklay. Parang normal na araw lang. Sumabog muli ang balita. Milagro sa San Rafael, hindi pa tapos. Muling dumagsa ang tao. Pero sa gitna ng lahat, si Rashid ay patuloy lang sa trabaho. Nag-aayos ng bakod. Nagtatanggal ng lumang pintura. Tumutulong sa mga bagong programa ng Interfaith Dialogues. Hanggang sa araw na itinayo ang bagong rebulto. Simpleng seremonya lang. Walang politika. Walang artista. Puro lokal. Puro totoo. Ang simbahan at moske ay nagpadala ng kinatawan. Si Imam Rahman at Father Miguel, sabay sa harap, magkatabing may hawak na kandila. Isang bata ang unang pinaupo sa bangkito sa base ng rebulto. Isang batang Muslim. Kasunod niya, isang batang Kristiyano. At sa harap ng lahat, naghawak sila ng kamay. Tahimik ang paligid. Hindi sermon. Hindi kanta. Hindi speeches. Tahimik. Kasi sa wakas, hindi salita ang nagsasalita, kundi ang tanawin mismo. Sa bandang hapon, habang nililigpit na ang mga gamit, nilapitan ni Father Miguel si Rashid. Alam mo kung ano ang totoo? Anong totoo, Padre? Maraming nagsasabi, milagro yung tubig. Yung kagalingan. Pero para sa akin, tumingin siya kay Rashid, mumiti. Ikaw ang tunay na milagro. Hindi agad nakasagot si Rashid. Nanginginig ang luha sa mata niya. Pero hindi siya umiiyak sa sakit. Umiiyak siya sa ginhawa. Sa wakas, nakakahinga na siyang muli. At sa huling sandali ng araw na yon, may batang lumapit sa kanya, bit-bit ang papel. Kuya Rashid, ginawa ko po ito sa drawing class, anya.
Isang larawan ng rebulto. May ilaw sa paligid. Sa tabi nito, may lalaking may hawak na pala at tabo. Sa baba ng larawan may nakasulat. Hindi siya santo. Pero tumulong siyang bumalik ang liwanag. Rashid tumingin sa langit. Hindi para humingi. Hindi para magpaliwanag. Kundi para magpasalamat. Dahil sa gitna ng lahat ng kabiguan, sakit, galit, at gulo, may biyayang inililok sa bato. At marahil, sabi ng puso niya, marahil. Ang pinakamalaking milagro ay hindi ang tubig mula sa lupa, kundi ang pagbabagong tumutubo sa loob ng tao. Ngunit habang ang mga tao ay muling natutong ngumiti, habang tila tapos na ang kwento, may mga lihim na gumagalaw sa dilim. Isang lihim na hindi natulog. Isang galit na hindi pa handang tumanggap. Isang aninong nakamasid mula sa malayo. At ang tanong ngayon, kung ang biyaya ay bumabalik, may babalik rin bang sumpa? Araw ng muling pagbubukas. Wala nang balita na mas mainit pa sa San Rafael. Wala ring lugar na mas tahimik sa isang banda at mas maingay sa iba. Sa paligid ng plaza, may mga bata na may bitbit na watawat, mga matandang nakabestida at barong, mga madre, mga imam, mga ordinaryong mamamayan na walang dalang kamera pero bitbit ang panalangin. Ang bagong rebulto ay natatakpan ng puting tela. Sa paligid nito may bagong bakod. Mas matibay. Mas mababa. Parang sinadyang hayaan ang mga tao na makalapit. Sa paanan nito, ang maliit na bangkito ay nakaukit pa rin, may nakasulat sa bagong plaka, para sa lahat ng may panalangin. Sa harap ng entablado, nakaupo si Rashid. Suot ang simpleng kamisa. Walang palamuti. Walang puting kasuotan na parang santo. Isa lang siyang lalaki na may mga kamay na matigas sa kalyo, at puso na hindi na parehong tulad dati. Sa tabi niya, si Hasan. Sa likod, sina Father Miguel at Imam Raman. Kasama rin ang mga guro mula sa mga eskwelahan na binisita niya, pati mga batang minsang tinuruan niyang magtanim sa likod ng kapilya. Bago magsimula ang programa, lumapit ang isang batang babae. Kuya Rashid, anya, baka po pwedeng ako ang unang maupo sa bangkito mamaya. Ngumiti siya. Bakit ikaw? Kasi gusto ko pong ipagdasal ang tatay ko. Nasa ospital pa rin siya. Hindi siya sumagot agad. Niluhuran niya ang bata, tiningnan sa mata, at marahang tumango. Ipagdarasal din kita. 2:00 ng hapon. Sumikat ang araw mula sa likod ng simbahan, at ang anino nito ay dahan-dahang gumapang sa pedestal. Nang tumama ang liwanag sa puting tela, parang biglang lumiwanag ang buong plaza. Parang senyas. Tumayo si Father Miguel. Maikling dasal. Wala nang sermon. Sapat na ang katahimikan. Sinundan siya ni Imam Raman. Taimtim na panalangin sa wikang hindi lahat nakakaintindi, pero lahat ay tila nauunawaan sa damdamin. Pagkatapos, tinawag si Rashid. Tahimik ang paglakad niya sa entablado. Isang hakbang. 2. Bawat tapak may kasamang bigat ng nakaraan. Ngunit bawat hakbang ay isa ring pagsuko sa bagong simula. Pagharap niya sa mikropono, walang papel. Walang binabasa. Tinignan niya lang ang mga tao. Luma. Bago. Galit. Umiibig. Naghahanap. Nakahanap. Hindi ko kailanman naisip na makakarating ako rito, panimula niya. At lalong hindi ko inakala na makakausap ko kayo ng ganito, hindi para magtago, kundi para humarap. Tumigil siya saglit. Huminga. Wala akong madadalang perpektong sagot. Wala akong kayang bawiin. Pero may isang bagay akong natutunan, kapag sinira mo ang tiwala, hindi sapat ang sorry. Kailangan mong magpakita ng dahilan para muling pagkatiwalaan. Tumango ang ilan. May umiyak. May ngumiti. Kaya ang rebultong ito, itinaas niya ang kamay patungo sa nakatakip na imahe, ay hindi para sa akin. Hindi para sa simbahan. Hindi para sa moske. Para ito sa inyo. Sa ating lahat. Para sa lahat ng minsang nagalit, sumuko, nagtanong, natakot. Para sa mga gustong muling maniwala. Lumalakas ang hangin. Umiindak ang tela. Parang gustong kumawala. Dahil ang milagro, hindi lang tubig. Hindi lang kagalingan. Ang tunay na milagro ay kung paanong ang isang pusong bato ay muling tumibok. Tahimik siyang bumaba ng entablado. Lumapit sa tali. Isang malalim na hinga. Sabay hila.
Bumagsak ang tela. Sumilay ang bagong imahe. Iyon ay isang Birheng Maria, nakatingin pababa, nakaabot ang kamay. Ngunit sa isang banda, may ukit ng isang batang Muslim na nakatingala, kamay ding nakaabot, parang nagtutugma. Sa ilalim ng paanan nila, nakaukit ang mga salita. Kapag ang pananampalataya ay nagtagpo sa pag-unawa, natutunaw ang bato ng galit. Biglang humangin. Malamig. Mabilis. At mula sa pinakagitna ng pedestal, dumagsa ang tubig. Hindi patak. Hindi agos. Daluyong. Malinaw. Parang spring na sumabog mula sa puso ng bato. Nagtilian ang mga bata. May napaupo. May lumuhod. At habang tumatama ang araw sa tubig, may sinabing tila imposibleng paniwalaan. May anyo sa tubig. Parang mukha. Parang liwanag na gumagalaw. May kumuha ng litrato. May nag-record. Lahat gustong hulihin ang sandali. Pero may ilan na tumingin na lang. Parang alam nilang hindi sa lente ito makukuha. Hindi po normal ang pressure ng tubig, ani ng isang engineer na naroon. Hindi ganyan kahapon. Hindi rin yan base sa gravity lang. Ang mga siyentipiko tinawagan. News vans dumating. Drone lumipad. Social media sumabog. Bato muling nabuhay #tubig pagbabago #San Rafael Miracle. Ngunit sa gitna ng lahat, si Rashid ay tahimik lang sa tabi ng bangkito. Ang batang babae na unang lumapit ay naupo na, nakapikit, hawak ang kamay ng kanyang nanay. Sa gilid ng bibig ni Rashid, may konting ngiti. Hindi ng tagumpay, kundi ng pagkabuo. At sa huling bahagi ng programa, may isang batang lalaki ang tinawag. Kristiyano. May maiksing talumpati. Sabi po nila, sinira ni Kuya Rashid ang estatwa. Totoo po iyon. Pero sa tingin ko hindi iyon ang pinakamasama niyang nagawa. Ang mas masakit ay yung nagalit siya at piniling hindi makinig. Tahimik ang lahat. Pero ngayon po siya na ang nagturo sa akin na pwedeng itama yung pagkakamali kahit gaano kabigat. Kaya kung siya po ay nakabuo ulit ng tiwala siguro po tayong lahat kaya rin. Sabay palakpak. Mahina sa una. Tapos sunod-sunod. Hanggang sa buong plaza, halos umaalingaw-ngaw sa palad ng mga taong minsang galit, ngayon ay pumapalakpak para sa kapatawaran. Sa huling oras ng araw, lumapit si Rashid sa mismong gitna ng pedestal. Humawak sa gilid. At sa kanyang isip, narinig niya ang tanong. Tapos na ba? Sumagot ang puso niya. Hindi pa. Kakatapos palang magsimula. Habang lumalalim ang gabi, habang unti-unting nauubos ang tao, habang ang buwan ay unti-unting umaakyat sa langit, may isang tanong na iniwan si Rashid sa hangin. Kung ako, na sumira gamit ang marahas na kamay, ay natutong muling bumuo sa pamamagitan ng pag-amin ikaw, na may mas maliit na kasalanan, anong hakbang ang kailangan mong gawin ngayon? Sapagkat minsan, ang bato ay hindi lang pader. Hindi lang semento. Minsan, ito ay tinig. At kapag ang bato ay nagsalita, dapat tayong makinig. At kung iniisip mong dito na nagtatapos ang kwento, paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ito ang kaisa-isang himala na naganap sa bansa? Sa susunod na kwento, kilalanin ang lalaking ipinanganak na bulag ngunit sa unang araw ng kanyang paningin, may nakita siyang hindi nakita ng iba. At hanggang ngayon, hindi ito maipaliwanag. Kita-kit sa susunod na video. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.